Oh, si Robin Padilla, papansin talaga 'tong gagong 'to si Robin 'no, lakas ng tama mga minamahal, oh. Sa sobrang lakas ng tama tutol daw siya. Oo, tutol daw itong si ano, Robin Padilla na maging presider officer itong si Senator Chis Escudero. Ano 'yan, reverse psychology? Ha? Reverse psychology mga minamahal? Reverse psychology? Oh, sige nga, kunyari ayaw pero gusto? Okey, continue. Tuto ng minorya ng Senado na maging presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara, si Senator Chis Escudero. Ayon kay Senator Robin Padilla, haharangin nila ito. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit daw ayaw ng minorya na maging presiding officer nga si Escudero? Jiggy, alam mo, mahigit 2 linggo na lang simula na yung impeachment trial para kay Vice And beside, si ano, si Sara Duterte sa mga pre-trial hindi talaga uma-attend mga minamahal. Para ba ako kay hindi ko gusto si Marcoleta. I hate Marcoleta, dapat makulong 'yan. Nagigigil ako kay Marcoleta, dapat makulong 'yan. Ako lang tatanungin. Makulong 'yan kasi magnanakaw 'yan. May issue 'yan sa SOSE, 'di ba? Hindi tayo pumapabor sa mga magnanakaw at ayaw ko kay Sara, 'di ba? So, pasensya na mga minamahal, change topic na tayo. Huwag natin pag-usapan yung INC, iba na 'yon. Kasi magkakaroon tayo ng debate tungkol sa paniniwala. So, we need to respect our, views and opinions. Pero ayaw ko kay Sara kasi magnanakaw si Sara. 'Di ba? Kahit itong kay Chis Escudero, hindi ako tiwala na maging presiding officer siya kahit sinabi pa ng minority na ayaw din sa kanya. Galing na mismo sa bibig nila Senator Robin Padilla kasi alam ko nagre-reverse psychology lang sila, 'di ba? Oh. President Sara Duterte at tila wala pa ring final na desisyon sino ba talaga yung magpe-preside sa paglilitis na yan para kay VP Sara Duterte. Ano? At para kung kanina, nakausap ko si Senator Robin Padilla na bahagi ng minority bloc. Kung sila daw ang tatanungin, dapat si Senate President Win Gatchalian ang mag-preside ng impeachment trial na yan. Buwabase lamang daw sila sa kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Pero alam mo, Jiggy, tinignan din talaga natin ano ba ang nakasaad sa saligang batas. Ano? Ang malinaw, Jiggy, ay Chief Justice ang presiding officer ng impeachment trial kapag Pangulo ang nililitis. Malinaw din sa ating saligang batas na ang Senado ang may solong otoridad at kapangyarihan na maglitis sa anumang impeachment case ng kahit sinong impeachable o ini-impeach na opisyal. Ano? Pero tila silent kasi, Jiggy, o walang malinaw na sinasabi ang konstitusyon sa kung sino dapat ang maging presiding officer kapag ang i-impeach ay Vice President pababa. Kaya nga ang sinasabi ay pwede raw talagang baguhin yan sa loob lamang noong impeachment rules. Ano? Pero para nga kay Senator Robin Padilla, para sa kanila, ang dapat na mag-preside dyan sa impeachment trial na yan ay mismong si Senate President Win Gatchalian. Kanina, umatin si Senate President Win Gatchalian doon sa film viewing ng isang dokumentaryo na dinirect mismo ni Senator Robin Padilla. At nang nakausap natin si Senator Padilla, sabi niya, handa sila sa minorya na harangin sakaling may mag-move from majority bloc na mag-elect ng ibang senador para mag-preside ng impeachment trial maliban kay Senator. Reverse psychology itong ginagawa nila. We knew it already. We knew it already. 'Di ba mga minamahal? President Win Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Kailangan namin yung opposition. Bilang kami ay minorya. Oo. Bilang kami, trabaho namin yun. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami, ha? Dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yun. Ang konstitusyon, Itong si Robin Padilla is reverse psychology lang yan. 'Di ba, reverse psychology lang yan. Kunyari ayaw, pero gusto. 'Di ba, na para bang nabasa ni Robin ang institusyon, 'di ba, wala naman daw palang malinaw doon na SP yung magpe-preside. So, nagbabasa ka ng konstitusyon, Robin? Himala, nagbabasa ka? Mhm.
At ang sinasabi pa nga ni Senator Robin Padilla, parang nakaka-degrade naman daw sa part ni Senate President Win Gatchalian kung hindi siya ang magpe-preside sa impeachment trial. Pero bagay pa rin kasi yan, Jiggy, na dapat pagdesisyonan ng mayorya ng Senado. Nakausap ko mismo kanina, bagamat maikli lang yung ating interview kay Senate President Win Gatchalian. Ayon nga sa kanya, hindi pa napapag-usapan sino ba talaga ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero hanggang sa araw na ito, ang alam daw niya, siya ang magpe-preside dyan sa paglilitis na yan. Samantala, dagdag Himala ha, merong utak ngayon si Robin Padilla, pero ang totoo, reverse psychology lang yan. Di tayo naniniwala. Wala namang sinabi kung sino yung magiging presiding officer dyan. Pwedeng lawyer. Wala namang sinabi na hindi lawyer Kahit sino pwede. Sherwin Gatchalian, pwede yan kasi siya yung Senate President. Pwedeng siya di ba? Pwede din silang mag-elect as long as makakuha sila ng majority vote. Di ba? naman ni Senator Robin Padilla, patuloy ang kanyang paghahanda para maging Senator Judge. Handa siyang maging Senator Judge kahit hindi siya abogado dahil inaaral naman daw niya ang rules of court. Jiggy. At sinasabi nga niya SP Win Gatchalian, na parang gagawin niya lahat ng kanya makakaya para mag-preside kahit hindi siya abogado. Yun yung pinag-uusapan nung last week pa. Sa ibang usapin, parang papayagan yung tinatawag na surprise witness dito sa impeachment trial. Tama ba? Yes, Jiggy, dagdagan ko lang yung sinabi mo kasi nga 'di ba ang nagiging basihan bakit lumulutang yung pangalan ni Senator Chis Escudero para posibleng ihalal bilang presiding officer dahil una abogado siya, pangalawa meron na siyang experience. Hindi, ang problema din dito kasi kay Chis, kahit ako ayaw ko din kay Chis. Kasi itong si Chis Escudero, may issue na noon yung tungkol sa forthwith. Kung ayaw siya ng minority, yung dati niyang makakampi, mas lalong ayaw ko sa kanya. But, we trust Chis Escudero, lalo pat pinagkakatiwalaan siya ng majority ngayon, mga minamahal. May pinagkakatiwalaan ng majority ngayon itong si Chis. So kung naniniwala yung majority sa kakayanan ni Chis Escudero, bakit ako hindi? Sino ba ako? 'Di ba? Although may issue si Chis before, so ano ba't yung bigyan natin ng second chance? 'Di ba mga minamahal? Ano ba't kung bigyan natin siya ng second chance? Pangalawang pagkakataon na baguhin niya yung imahe niyang sinira niya before tungkol sa forthwith na issue na yan. Impeachment trial noon ng namayapang si Chief Justice Renato Corona. Pero nung tanungin ko nga mismo si Senate President Win Gatchalian, sabi niya kaya niya mag-preside kahit pa non-lawyer siya. So pumunta tayo doon sa tanong mo, doon sa surprise witness. Tama ka, pwedeng mag-present ng sila sabing quote-unquote surprise witness. Hindi kasi masyadong surprise yung pagiging surprise witness. Kasi ayon sa pagpapaliwanag ni Attorney o ni Senate Secretary Renato Bantog, dapat kasi itong nangyayari ngayon na pre-trial conference, nilalatag na dyan lahat ng mga documentary evidence at yung listahan ng mga witness na ipapatawag sa mismong paglilitis. Pero kung sakasakali, Jiggy, na dumating ang impeachment trial at biglang may kailangan silang patayuin na witness na wala doon sa isinumite nila sa pre-trial order, pwedeng-pwede, Jiggy. Pero kaya ko sinabing not so surprise witness dahil nga kailangan pa rin nilang i-inform yung kabilang kampo 3 days before patayuin yung bagong witness para kahit papano makapaghanda rin yung kabilang kampo. Hindi pwede, Jiggy, yung the day itself lang nila sasabihin na may witness sila. Kailangan informed pa rin yung magkabilang kampo na may patatayuin bagong witness, wala sa pre-trial order, wala sa original listahan, pero may bago silang pagsasalitain na witness dyan sa impeachment trial na yan. Pakinggan lamang. Pero hindi po totoo yung nangongopya yung prosecutor ng testigo, 'di ba gaya-gaya ng testigo, walang gano'n mga minamahal, walang gano'n sa totoo lang, my goodness, 'di ba? Ika-4 na araw ng pre-trial conference wala si Sara, gano'n naman talaga, hindi naman talaga ano 'yan, hindi na dapat nating asahan 'yan, 'di ba mga minamahal, hindi naman sumipot si Digong. Oo, sa ICC status conference. Parehas lang sila ni Sara Duterte. Mag-ama nga talaga naman, mga minamahal. So anyway, yes, mga minamahal, pahingi lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. Tapos i-comment ninyo kung taga saan kayo para mag-shoutout tayo. Diyan po nagtatapos ang ating live. Pasensya na kung medyo sumama yung loob ng iba sa akin dito dahil sa magkakaiba tayo ng pananaw
tungkol sa separation ng church and state. 'Di ba? Mark Bonji Pangan, thank you. Pa-like po ng video, pa-like po, pa-like. Sino pa ba yung mga nandito? Sherwin Domingo, Kingson, ingat mga kababayan.